buntag sa atong tanan. So karon adlaw sa atong mga pagdaig pagsimba para sa atong Diyos. Ug dili nato sayangon ang mga chances nga gihatag sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. So alang sa atong pagsugod, to ang sentro atong kasing-kasing na huna silang
Takos ko ka, Father God, sa tanan ng pagdaig, pagsimba, diha ka ng mga. Yes, hallelujah, Jesus. In Psalms chapter 105 verse 1, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Amen, hallelujah. Padayon ta, mag-awit, magaday sa iyang buhay nga ngalan. Yes, hallelujah, Jesus. Waking up knowing there's no reason, all my dreams come alive, life is moving. Freedom is an open door. You are everything I want and more. There's a way, like a right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. It's like a created I choose. The sun now bursting through the clouds, black and white, such a color all around. All is new in the Savior I am found. This is living love. Ooh. This is living love. Ooh. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Your freedom is an open door. You are everything I want and more. This is living love. This is living love. This is living love. This is living love. Yes, hallelujah, Jesus. What a beautiful
compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Lifted on the valley clouds, so Jesus who broke heaven down. My sin was great, your love was greater. What you separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The victory for you. Your silence to boast of sin and grace. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, 'cause you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the heaven, yours is the glory, yours is the name above all names. What about the name it is? What about the name it is? The name of Jesus Christ, my King. What about the name it is? Nothing can stand against. What about the name it is? The name of Jesus. What about the name it is? The name of Jesus. What about the name it is? The name of because your name. Yes, hallelujah, Jesus. Wala may mag-water, God, kung wala ko sa mga mag-water, God. I will bring you back all the glory, honor, adoration. In Jesus' name I pray. Mayong buntag kanatong tanan, labi na gyud sa akong mapigsunan din sa iglesia sa Tagum Grace Gospel Church o sa tanan nga nakabati o nakakita nining mao nga video nga ubos ang kagat sa Dios kauban ninyo sa buluhaton. O nagpasalamat ko sa inyong mga pag-ampo mga igsoon o kada kami usab dinis panimalay kang may pudmi nga nagahimo sa pag-ampo matag gabi matag buntag before may matulog man may mapagmata sa buntagon nagahimo gyud mismo nga pag-ampo labi na gyud sa ato ang mga kaigsuonan nga naa karon sa tagstag sa kadapit o mga Pinoyanan. Pasalamat ko igsuon sa matag usa nga nagpadayon ta sa pagpamuhat sa unsa mang paagi dinha sa atong matag usa ka Pinoyanan. Nagtuo nga doon na tayo daghang kayo nga mga pamaagi karon aron ta makahimo sa pagduol o pagsimba sa Dios. Kay wala pa man kita tugti nining o balik ta sa normal nato nga panagtigom din sa atong iglesia ug sa mga bahin nga buluhaton nga din mag-abot ta mga kaigsunan pangitugot man nga niya pagitas mga panimalay apan wala gitugot o wala gyud pugni sa Dios ang pagmantala sa maayong balita sa pulong o diha
pinaagi sa balaang kasulatan. Salamat kay maigsuon sa imong kanayon nga pagpaluyo sa buluhaton nga mahinungdan nga kita nakapadayon gihapon sa pagsibya nining mao nga mensahe o buluhaton sa Ginoo. Diha sa matag usa nato kadapit diin kita komportable karon nga nagapatalignog sa mga pulo. Igsuon unsa man atong nasugdan o unsa may atong ginahimo para sa Ginoo nining panahon na karon nga niataron nga kasinati ta sa gitawag health crisis. Igsuon nato nang ipadayon. Labos tanan nato ipadayon gud ang paginambuhay. So magpadangat ko sa akong pagpangumusta diha sa tanan nato makaigsunan na magpadayon ta sa atong buluhaton nga alang gyud sa kamayaan sa Dios. Ug nintak na sa kabuntagon, nagpasalamat ko nga gitugutan sa Dios ang ato karon nga pagpamuhat ug ilabi na nining mao nga sistema nga through video ang atong makita na o madungog ng mga mensahe. Ug pasalamat ko kay tungod daghan kay ning gawas sa atong mga social media karon nga nagahimo usab sa sama nining paagi nga mo padangat og mensahe pinagi niini nga bahin ug mo nay usa sa gihimo sa Dios nato karong panahon. Tinuod man wala man ta makagawas-gawas at ang atong buhaton apan dunay gihimo ang Dios matag usa. May gisunan ko sa Ginoo ning takna sa kabuntagon atong ipadayon ang ato ang pagsimba dinas matag usa ka panimalay uban sa atong mga kauban dias panimalay. O ang atong mensahe karon maigsuon kung nahinumdum mo sa ato ang katapusan nga panimbahon nga gihimo nato dito sa iglesia ang atong i-quote nga bersikulo dito gyapon sa Roma kapitulo 8. O kini nga mensahe maigsuon murag agig sumpay o part 2 ni siya. Ang atong tema tunyagi kung ako malimot ako magyud gisulat no. Freedom from discouragement, no frustration. So karon buhatan na po natuglain o murag sumpay lang gyapon siya sa topic na igsoon. Freedom from fear, no separation. Kay mura man gihapon ni siya nga libro, mura gihapon ng mga bersikulo. So part 2 ni siya mga igsoon. Pansa di pa ta padayon niini, dulo na tong Dios magabutan. Labing nga mahanan ubalaan nga Dios intaknas kabuntagon nagpasalamat mi Ginoo sa imong giandam karon nga mensahe. Giandam ni mga pulong alang ka na mo karon pinagi si mga boss nga lagad imong gamiton Lord sa pagdala pagmensahe. Ug salamat kay Ginoo sa buhat sa balaang espiritu uban sa dihog ni Ginoo diha sa mga pulong Ginoo nga mo karon pag-ausahan. Lord tuguti mi Ginoo na ikaw gyud ang matuboy karon ikaw masimba namo Ginoo pinagi sa among matag-usa kinabuhi. Kung asa man kami karon na nagapahiluna na nga mong kasing-kasing kung unang tiwok na mong kinabuhi espiritu kalag andam usab sa pagdawat sa mensahe nga imong gitagana karon. Ginong Dios intak na Lord amo kining gisalig ang tanan kanimo kay sa among mga kagulingon wala may kaymuhan sa among mga buhaton mga planuhon unsa man among gitingma karon dili na mo ni mahimo Lord kung dili gid pinagi kanimo. Salamat amahan ng kami yung Dios imong gitugutan nga nini nga paagi makahimo mi sa pagdala sa imong pulong pagpambit ngadto sa matag usa kining tanan among isalig itugyan pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Roma kapitulo 8 bersikulo 31 magasugod ta sa pagbasa bersikulo 31 ngadto sa bersikulo 39. Ano na mo yung mga Biblia igsoon dinasa inyong mga panimalay ablihan nato kini dina sa Roma kapitulo 8 bersikulo 31 hangtod sa 39. Ang akong version nga gigamit mo igsoon English version. Siguro halos tanan makasabot naman tag English. Kung doon na mo'y binisaya mas maayo po kay maora man na siya og tumong. Okay, kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 39. Ang pulong sa Dios nagkanayon. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Who dares accuse us whom God has chosen for His own? No one. For God Himself has given us right standing with Himself. Who then will condemn us? No one. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us.
and He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Verse 35. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble, or calamity, or are persecuted, or hungry, or destitute, or in danger, or threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from God's love. No power in the sky, above or in the earth below, ended. Nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. O na igsoon ang atong pataparanan karon sa mensahe nga gipadayag sa Dios sa patagusa. Atong isgutan karon kining gitawag og freedom from fear no separation. No? Kagawasan din sa kahadlok, din walay makapahimulag gikan sa gugma sa Dios. Tining bahina mga igsoon, dunay 5 ka mga butang nga atong pag-isgutan nga diin mo'y usa-usa nga gipakita ni Apostol Pablo nga diin gipadayag sa Dios ngadto kaniya. 5 ka mga argumento o 5 ka mga lig-on kay nga rason aron sa paghatag og proof o pagpruiba na kita igsuon dili na mahimulag dinha sa atong Ginoo. Pruiba mga igsuon, lig-on nga pruiba nga ipakita sa Dios kanato nga kita iya sa Dios ug walay bisan kinsa nga makapahimulag kanato. Unang igsuon nga to makita diri, verse 31. Unsay giingon niya? What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Mga pangutana mga igsuon na pwedeng mahimong pangutana nato karon sa matag usa. Balik ko na to sa verse 31. If God is for us, who can ever be against us? Usa ka pangutana igsuon og pag-assure sa atong kagalingon kung naa siya ang Ginoo sa atong kinabuhi, kinsa pa man batok kanato. So unsang pruiba nga ato makita diri? Nagisgutan ng Apostol Pablo nga kita dili na pwedeng mahimulag sa Dios. Number 1 is God is for us. Nga naman, tungod kay gimingon siya, if God is for us, who can ever be against us? Kinsa pa man mobatok nato kung ang Dios naa na sa atong kinabuhi. Igsoon, kung usa sa natong naminaw karon nga wala pa niya mo si Kristo o wala pa nimo maangkon ang tinuod nga Dios sa imong kinabuhi, nagtuko nga mensahe nimo ni o mensahe ni gikan sa Dios para nimo o kanato karong mga Kristohanon, mensahe nato ning tanan nga gipadayag sa Dios. Nung igsoon ko sa Ginoo, nato pa sa verse 32, badayon ta. Nagingon siya, since He did not spare even His own Son, but give Him up for us all, won't He also give us everything else? Pangutana na pod nga igsoon. Gihatag man gani sa Dios ang iyang bugtong anak, gitugutan man gani sa Dios ang iyang bugtong anak mamatay dito sa krus. Unsa pa kaha ang atong panginahanglan nga dili siya makahimo sa paghatag? Dili ba siya makahatag sa tanan natong gikinahanglan? Iyat daghan ta gikinahanglan maigsuon. Pero sa ang atong panginahanglan manubra pod sa wala natong gikinahanglan. So ang Dios kinasayon. So unsay atong gikinahanglan? O makapangutan ta wala bagid mo provide ang Ginoo sa atong panginahanglan. Kana mga pangutana igsuon ang atong matag-usa makahatag og pruiba na gikan sa pulong sa Dios. So sa atong makita diri, makita to may igsuon na ang lig-on nga pruiba nga kita dili na mahimulag din sa gugma sa Dios tungod kay ang Dios mismo mo'y nagpuyo siya sa atong kinabuhi. Matod pa niya, the Father is for us and prove it by giving His Son. Matod sa verse 32. Para ma-prove sa Ginoo ang iyang gugma sa ato, ma-prove niya unsa ang iyang plano sa iyang gugma o sa iyang tinguha nga ang tao
may gugma sa Dios ug ang Dios may gugma sa tao ug ang tao may gugma sa Dios, unsay mahimong ebidensya ug unsay mahimong prueba ug kana igsoon gipakita o gidemonstrar na sa Dios dito sa cross. Ngadin ang imbugtong anak mao gyud nagpakamatay dito sa cross aron lang gyud mga igsoon kita, ikaw ug ako makabaton og relasyon dinha sa Dios. Nga walay bisan kinsang makaagaw, bisan kinsa nga makabungkag o bisan kinsang makaputol niya na maiso. Gawas lang kung wala si Kristo karon sa imong kinabuhi. So tungod kay doon na may Kristo nga itong kinabuhi, nakabaton man ta sa Dios. So usa ni sa prueba igsoon di na sa imong kinabuhi. Prueba ni igsoon di na sa imong kaugalingon. Nga walay bisan kinsa makaagaw nimo gikan sa gahom sa Dios, gikan sa gugma sa Dios. Kay gipuy-an ka sa Dios. Unsa ato makita? Verse 34. Unsay giingon diri? Who then will condemn us? Pangutana na po. Kinsa may makahukom na to? Unsay sumpay? No one. Wala bisan kinsa. For Christ Jesus died for us. Kay si Kristo mao namatay sa cross alang nato. And was raised to life for us. Ug siya nabanhaw pod tungod alang nato. And he is sitting in the place of honor at God's right hand and pleading for us. Ug siya naglingkod sa trono sa Dios ug naghimog mga intercession para nato. Unsa kanindot ang atong kahimtang karon igsuon sa diha nga nata sa poder sa Dios? Unsa kanindot karon ang atong kinabuhi nga kita gipuy-an sa Dios? Mga igsuon ko sa Ginoo, daghan gusto mo puyo sa atong kinabuhi. Alang sa kasayuran, daghan ang gusto mo puyo. Unsa man kanang mga butanga? Kanang desire nato mga igsuon sa tao nga dili desire sa Dios. Munay gusto yung mupuyo o gustong hupot sa atong kinabuhi. Apan ang Dios mga igsuon dili siya buot nga doon na pa'y lain mo puyo niya itong kasing-kasing. Gusto siya nga siya gano'ng mo puyo. Nga naman, kay ligon nga pruiba, nga kung siya mo puyo mga igsuon, wala na bisan kinsa makapahimulag o makalangkat na tugikan sa relasyon sa Diyos. Nga naman, kay siya ang may puyo nini. Tanawa ang verse 34. It is the Spirit of God. The Son is for us. No? Di lang kay ang amahan na ako, dili ang bugtong anak sa Diyos na unsa pa. Ato makita verse 26. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Sa atong inampuan nga dili ta makahimo sa pag-express, pagpagawas o paglitok, ang bala ang Espiritu ng igsoon mo mutabang nato sa pagsulti ngadto sa Dios. Pakigsulti ngadto sa Dios. Tanawa ra igsoon ang tulo ka persona sa Dios namuhat din sa kinabuhi sa katao nga ni papuyo sa Dios sa iyang kinabuhi. So, ligon nga pruiba. Ligon nga rason nga magpamatuod ng igsuon nga walay bisan kinsa makapahimulag kanato gikan sa atong relasyon sa Dios. Matod pa din Jeremiah 29 verse 11. Common kay nga bersikulo. For I know the plans that I have for you. Ang Diyos nag-ingon nini itong pinahagi ni Jeremias. Declares the Lord, plans for welfare, no? And not for calamity, to give you a future and hope. Igsoon wala tagitagana sa Dios nga may agom sa mga kalamidad, may agom sa mga dagkong kaguliyang sa kalibutan. Ngano man, kay ang plano sa Dios sa atong kinabuhi may igsoon mayong pagpamuyo. Kaugmaon igsuon ug ang paglaom. Hinuon kini siya nga verse nag-refer ni ngadto sa mga Israelites. Apan ang prinsipyo mga igsuon niya dinhi na pwede nato ma-apply karon. Wala tagi plan, wala tagi pahiluna sa igsuon sa Dios igsuon aron ta mo antos nining mga kahimtang karon. Yet ang atong lawas mo sinati man og pagantos. Pero kanang buti pasabot mga igsuon ba kana bang mura ka og kanang tao nga walay klaro sa kinabuhi nga kung mamatay maingon lang ka Ginoo ra masayod igsoon klaro ka in bersikulo nang ingon walay makapahimulag kung ang Dios naa sa ato ang kinabuhi. So ano sa amay mabatunan igsoon nga dunay Dios ang atong kinabuhi sa diha nga ikaw nakabati karon sa pulong sa diha dunay nagsugid nagsulti kanimo may tungod sa kaluwasan nga ang kaluwasan diha lang maangkon nato sa pagdawat o pagtuo kang Kristo.
Unsay atong tuuan kang Kristo katong iyang kamatayon sa krus. Katong iyang pagkabanaw gikan sa kalubngan human sa tulo ka adlaw. Ug karon mipungko sa tuo sa trono sa Dios. Igsuon mo ni ang dako kayong pruweba nga kita secure ang atong kalagog espiritu dinha sa kamot sa Dios. Ikaduha mga igsuon nga ligong rason nagipruhiba gitagaan og pruhiba sa balaang kasulatan nga kita igsuon wala na makapahimulag kanato. There's no separation between the believers and God and the Lord. Ikaduha may igsoon, verse 32. Balik ta sa verse 32. Unsay gingon dito? Since he did not spare even his own son. Unsay bot pasabot ni igsoon? Bisan gani ang iyang bugtong anak wala diya pugni. Unsay bot pasabot ni igsoon? Iyang bugtong anak mo iyang gihalad alang kanato nga makasasala diri sa kalibutan aron kita makaangkon niya ng kinabuhing walay katapusan. Aron kita makaangkon sa kagawasan gikan sa hukom sa silot kay kita makasasala. Kung kita direksyon ka na bang ang kahimtang nato kanito nga gikan sa kangikit ug walay mahimo, hopeless nga mga tao, walay paglaom. Nga iyano lang nga moadto padulong sa laglagan, iyano lang nga moadto dito sa katapusan nga hukom nga walay niagi nga wala siya makakita og unsa di ang plano sa Dios. Igsuon mo ni ang iyang buti pasabot. Ikaduha mga igsuon nga ligong pruiba o ligong rason nga gipakitang pruiba gikan sa pulong sa Dios nga walay makapahimulag kanato is Christ died for us. Muna hinungdan igsuon nga siya pagkamatay sa krus. Aron ipakita ang dako kayong pruiba, ang dako kayong demonstration sa iyang dakong gugma nga ni kanato mga igsuon. Siya ang unang higugma, dili kita. Gipakita niya, gidemonstrate niya dito sa cross. Unsa kadako, unsa kalapad, unsa kalalom, unsa kahibugon. Ang plano sa Dios sa atong ginabuhi. He gives us best. No? Know that we are God's children. Ipakita niya maigsuon, unsa tanya ka pinangga, unsa tanya ka pagtagan ingon ng mga anak. He will not give us all that we need. No? Tungod ba kay ni atas kapitos karon ang Dios wala magtagana og tubag. Tungod ba kay niagi ta karon og mga kalisdanan, ang Dios ba wala magpakabana? Malandungi daw igsoon sa atong kinabuhi karon. First time na to nga pag kay balo ngayon ani ang mahitabo. Daghan tag impresyon, daghan tag mga pangunahuna unsa na ka ni karon. Kalisdanan wa gitay gilangon na kalisdanan. Ano man? Giundangan ta sa atong gipugnan nata sa atong gusto mahitabo sa atong kinabuhi. Giundangan ta o gipugnan ta sa paggawas lang. Kini gyud ang pinaka crucial nato. Kanang di na gid ta kagawas-gawas sa balay. Kay ngano man mahadlo ka, di nakakabalo o kanang imong silingan o imong suod nga higala or even sa imong pamilya basig doon na sakit o matakdan ta. Unya simple kayo og istorya nga atong presidente. Nga matud pa niya, kung di daw gid taw patuod sa atong gobyerno, sa advice sa atong gobyerno paymangno nga di magsigawas-gawas sa balay. Simple ra kayo yung gisulti. Mao ni na kung matakdan ka sa sakit, pag-adto sa ospital, ang imong gihigdaan nga kama matud pa niya, wa pa 10 minutos bag-o nang gilimpyuhan kay ang higda na namatay na tungod sa COVID. Ikaduha, abot sa balay, abot sa dito sa ospital, di nasama sa una nga ma-admit ka, ang mag-atiman nimo, magbantay nimo imuhang pamilya, imo igsuon bang inikanan or imo bang asawa or bana, igsuon dili na. Mga nurse o doktor ay magtanan dito, dili nga kaka sulti o unsa man imong gusto. Mo na giingon sa atong presidente, kung mamatay ka, sunugon ka diretso, mabisan na lang o pagduaw sa imong kuan, haya wala na makahimo na naman kay diretso ka sunugon. Yung nanay igsoon ang iyang ipahibalo. That is real. No? Dito sa Manila, unsa man hitabo, no? Magulat na lang tagtungo dito sa krematory pagkuha sa abo. Mabisan paglantaw silang minatay di sila makahimos pagtana. Igsoon. Dili man ni ingon nga tawhanon nga pamagi. Gitugutan ni tungod kay dunay paabot nga mensahe ang Dios alang sa matag usa. So kita karon nga dunay connection sa Dios, dunay relasyon sa Dios.
Yet mubati tag kahadlok mga igsoon. Apan ang angay natong kahadlokan kining mga katawhan o paryente o silingan nato karon nga wala pagyud makaangkon og Kristo silang kinabuhi. Ngano man? Unsay giingon sa verse 31? Kung naa si ang Dios sa imong kinabuhi, kinsa pa may batok nimo? Kinsa pa may makakuha kanimo gikan sa iyang relasyon? Wala naman. Pero kung walay relasyon sa Dios, unsa may kahimtang sa tao? Igsuon usa ka dako kayong lantawonon ni sa tumatag sa karon. Ikaduha nga ato nakita diri, Christ died for us. Siya ang dako kayong mensahe igsuon nga ano makita karon luna tay rason nga mga lagad dili mundang sa pagsimba bisag naras balay, dili mundag ba sa Biblia, dili mundag ampo o dili mundang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ikatulo mga igsoon nga lig-on nga rason nga mohatag og prueba nga kita wala na makapahimulog kanatugikan sa atong Ginoo. Verse 33, unsay giingon dito? Who dares accuse us from God has chosen for His own. No? Mga pangutana igsuon, nagitubag po gikan sa pulong. Unsay tubag? No. No one, for God Himself has given us right standing with Himself. No. No one, sa to pa walay bisan isa. So ang ikatulo mga igsuon, God has justified us. Siya igsuon mo'y siya mo'y nag-declare nga human nato gisurrender ang atong kinabuhi nganha sa presensya sa Dios ug gidesisyonan nato ug gi-acknowledge nato nga siya ang mupuyo sa atong kasing-kasing ug ato ang tibuok ang kinabuhi. Igsuon siya ang ni-declare nga kita gimatarong atubangan sa Dios. Dili ta deserving igsuon nga kaloyan sa Dios, dili ta deserving igsuon nga makaangkon siyang grasya, but ang Dios tungod kay siya gugma, ang Dios kay siya hustisya, gipadayag dili igsuon nga naa sa ato kinabuhi pinagi siyang bugtong anak sa Kristo. Mo ni ambot pasabot diri. This means that He has declared us righteous in Christ. Siya ang nag-declare igsuon, dili ang tao, dili ang atong presidente, dili ang ato ang mga kauban sa balay, kundi ang Dios mismo. No? Ito makita dari, we are God's elect, chosen in Christ and accepted in Christ. God will certainly not accuse us since it is He who has justified us. Munang moingon sa kinsa pa may mo accuse nato, kinsa may mo akusar nato, makita sadaan. Yet makita man sa itong kinabuhi nga doon na tayo mga kasaypanan, ini ato presenting panahon tungkay niya pata sa presente nga din ang gahom sa kadautan o gahom sa yawa nag-exist. So muna higsuon nga pronta sa sala, pinagi sa itong una-una, pinagi sa itong mga pulong, pinagi sa itong mga binuhatan. Apa na nakanito ba higsuon kay ang relasyon nato sa Dios dili na mawala, connected na ta, doon na tayo close interaction nga to sa Ginoo. Unsay buhaton nato? Muna mag-adlaw-adlaw ta nga mudangop sa Dios, mga ikapasayloan, magpasalamat sa Dios, mangayo sa Dios. Nga naman, kaya nga itong relasyon ang mahanap anak. Ingon ana igsoon ang tinuod nga relasyon sa Dios ug sa mga anak. Ingon ang relasyon sa mga magtutuo sa Dios. Gihulagway sa usa ka amahan ug anak, gihulagway sa inahan ug anak. Relasyon din sa pamilya. Muna iyang gihulagway mga igsoon. Matod pa din, for him to accuse us would mean that his salvation was a failure and we are still in our sins. Kung doon na may makakusar na ito igsuon, nga kita dili anak sa Dios, o makakusar nga kita dili tinuod ang atong relasyon sa Dios, sa tumabakako ng Dios. Dili tinuod iyang isulti, nga wala na makakusar na ito. Naingon siya diri, no one, wala na bisan kinsa, nga makakusar na ito, gikan din na sa gugma sa Dios, o sa atong relasyon sa Dios. So, tulo na kabutang igsuon, nga itong hisgutan. Nga mga rason, uligong rason nga naghatag og prueba ang balaang kasulatan nga kita wala na makapaymulag dinha sa tong Dios. Una, because God is for us. Ikaduha, Christ died for us. Ikatulo, God has justified us. Gimatarong na tayo igsuon, tubangan sa Dios. Ikaupat mga igsuon, kay atong tagaan usa og gamayng pag hisgot kining pulong justification pagkamatarong na ako i-share mga igsoon matod pa din
Understanding the meaning of justification brings peace to our hearts. When God declares the believing sinner righteous in Christ, that declaration never changes. Muna igsoon, ako gyud gisulat kay di man ko ka-memorize ani, di man ko pinandong tanan. No. Ang buti pasabot sa justification na igsoon, it is God who declares us that we are righteous. Atubangan sa Dios, ang tanang mga katawhan, mamituog may dawat kaniya ingon nga Dios ug manuluwas. Pinagis kamatayan ni Kristo. That the time nga ang Dios mi-declare kato nga matarong ang tubangan sa Dios. Apan kung dili, kung atong tawhanon nga panglantaw, hit makaingon ta dili man sa matarong kay makasap man siya. Yes. Balikon ako. Tungod kini apata sa presente nga ang ang gahom sa Yawa naga-exist. Mabita na ang giingon niya dito sa Efeso Kapitulo 6 na ang tinod na tong kaway dili ang ato ang unod, dili ang tao, kundi ang kagamhanan nga naa sa atong babaw, which is the principalities and powers, no? Gahom sa Yawa, gahom sa dautan nga nagpadayon sila karon sa pag-exist ug nagpadayon sila karon sa paglihok. Ug mo hinungdan maigsoon nga daghang tao mabiktima tungod sa ilang mga binuhatan. Gani ang tao karon gigamit nila, mga tao nga wala mapuy sa balaang espiritu sa Dios, mo'y nahimong biktima nining tanan. Maigsuon usa ni kadakong challenge matag usa. Ikaw karon maigsuon nga nakabati og naminaw nini, kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi. Igsuon, pwede kang madala o pwede kang maangkon karon sa kaaway. Magamit ang imong kinabuhi ug lagmit pa mo gi makapa-impyerno kanin. Igsuon ayo langan ang imong kagalingon. Kung dili sure ang imong karong pagbati o ang dili sure ang imong desisyon sa imong kasing-kasing, ayaw pabuta igsuon nga mabot ang kamatayon nga wala pa nimo dawata si Kristo nga imong Dios at mga luwas. Jesus has already paid the penalty, and that's why we are secure in Him. Buti nung danigsuon nga nagpakamatay si Kristo sa cross, kay gibayran niya ang tanan nato mga kalapasan. Instead nga kita mo'y hukman dito silot sa kamatayon, igsuon ang Dios minibayad niya. O ang gibayad igsuon, very precious kayo. Mahal ka igsuon kandidat, dugo Hesus Kristo. Number 4, ikaapat igsuon nga lig-on o sigurado nga rason nga naghatag pruiba nga kita wala na pagkimulag sa Dios. Verse 34, unsa may giingon sa Dios? Who then will condemn us? Kinsa ang makapasaka kanato og sumbong? Unsa gingon? No one. For Christ Jesus died for us and raised to life for us. No? Si Kristo mismo mo'y nagpakamatay sa cross. Human sa iyang kamatayon gilubong siya maigsuon apan wala daw tigpila ka adlaw, 3 ra ka adlaw. Nabanhaw siya tungod og alang kanato. Ngano nabanhaw man sa igsuon? Kay Dios siya. Ngano nabanhaw sa igsuon kay aron gusto niya nga ang iyang giingon nga dunay pagkabanhaw gikan sa mga patay, iyang ihatag ang dakong pruhiba nga dunay pagkabanhaw gikan sa mga patay kay mismo ang atong Dios nabanhaw gikan sa mga minatay. Igsuon ko sa Ginoo ni taknas kabuntagon. Usahay morabag di kay nato matagaan og dako kayong mensahe ng kamatayan ni Kristo. Maigsuon ko sa Ginoo, muna hinungdan maigsuon nga nakabaton tagkasiguruhan karon. Napisan og napatay kinabuhi, niya pataning kalibutan na pan secured ang atong kinabuhi spiritually. Tungod na kay ang Dios buhi kung naglingkod sa trono sa Dios. No? Balik ta sa verse 32. Matod pa niya, He is sitting in the place of honor at God's right hand place pleading for us. Kisay naga-pleading, kisay nagasigi o communicate ngadto sa Dios. Mitabang ang igsoon ang anak, mitabang pagyud ang balang espiritu. Unsa kanindot ang atong kahimtang karon? Ingon nga dunay relasyon sa Dios. Nindot kay maigsoon, di ba? Ikaapat na igsoon verse 34. It is Christ who intercedes for us. Munang gigon dito sa verse 34. Naglingkod sa tuong trono sa Dios, who pleaded for us. No? Mura ba ka ng okay. Di ba doon natin mabasa sa Biblia? No? Natong gingon bitaw nga, He was an advocate.
Siya ang nagpataliwala, siya ang atong abogado nga mo'y makigsulti nga to sa Dios. Instead nga kita, siya ang nagipresentar sa atong kinabuhi. Di ba nindot kayo ng kinabuhi, Exo? Ug di na to na may bulan kung wala ang pulong sa Dios, ug di na to may bulan kung wala ang mensahe sa Dios, ug di na to may bulan kung wala ning Biblia nga gi-provide ka nato nga atong mahimong giya sa atong kinabuhi dinas ka matuoran. Mga igsoon, nganong itawag natong intercessory or intercession. Tungod kay nakita nato diri igsoon, dual intercessory ang natabo. Ngano man, in verse 26-27, it is the Spirit of God who intercedes us in our prayer. Siya ang nagtabang nato sa paglitok sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Then pagabot sa verse 34, ang bugtong anak sa Dios nga si Kristo mo po'y naga-intercede nato. Di ba duha? Hindot kay kinabuhi nato mga igsoon. The same Savior who died for us is now interceding for us in heaven. Katong namatay dito sa krus nga si Kristo, karon naglingkod sa tuong trono sa Dios, karon mo'y naghimo intercession sa atong mga prayer ngadto sa atong Dios. Unsa gingon niya sa 1 John chapter 1 verse 9. Unsa gingon niya dito? 1 kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa chapter 2 verse 2. Matod pa niya, but if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Verse 10. If we claim we have not sinned, we are calling God a liar and showing that his word has no place in our hearts. Chapter 2 verse 1 and 2. My dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who truly righteous. He himself is the sacrifice that atones for us for our sins, and not only our sins but the sins of all the world. Tanawa igsoon ang pagkanindot sa kinabuhi sa Kristohanon, no? Balang espiritu, bugtong anak si Kristo mo'y nag-intercession sa ato ang kinabuhi, no? Masabot pasabot sa intercession, mga igsoon. It means that Jesus Christ represents us before the throne of God. Siya ang nagpresenta igsoon, instead nga kita. Siya ang nagpresenta ito. Ikaw ako, mga igsoon. Siya ang nagpresenta dito sa amahan. Muna ang iyahang workout din sa atong kinabuhi. Atong pa niya, it is Jesus Christ represents us before the throne of God, and we do not have to represent ourselves. Okay? Then matod pa ni Apostol Pablo dito sa Roma kapitulo 5 bersikulo 9 nato sa bersikulo 10, no? Nga nag-iskot ito sa Apostol Pablo nga we are naluwas na pinagis kamatayan ni Kristo, and also we are saved through the life of Jesus. Walay lain nga makahimos ka hatag kaluwasan kundi si Jesus nga namatay dito sa krus. Unsa gingon niya sa verse 25 sa chapter 7 sa Hebrewan, dugang na to nga bersikulo may so mato pa niya, therefore he is able to save completely those who come to God through him. Those who come to God through him, it is Jesus Christ, because he always lives to intercede for them. No, gisportaran na po dito sa nagsulat sa Hebrewanon, it is the Son, it is Jesus Christ who intercede for us, for him ngadto sa amahan, no? Pruy ba igsoon gikan sa pulong sa Dios that Christ who intercedes for us. Siya ang mitabang, siya ang nahimong representative o representation sa atong kinabuhi karon ngadto sa amahan. Very exciting kayo igsoon na pruiba nga gihatag sa Dios kanato karon dinha sa atong kinabuhi. Okay, last nga atong pag-isgutan mga igsoon. In verse 35 to 39, unsa gingon? Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute, or in danger, or in threatened with death? As the scriptures say, for your sake we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us.
And I'm convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Naigsoon ko sa Ginoo, ang ikalima nga lig-on nga rason na mahata og prueba ngani kanato nga kita dili na mahimulag diha sa Dios, kining gugma sa Dios. It is the love of God. Christ loves us. In verse 35 to 39, klaro igsoon ang emphasis diri sa pulong sa Dios. Ginumirit niya ang malaghang kay mga butang nga pwedeng mahitabo sa kinabuhi sa tao, apan ang tumo igsoon, no one can separate us from the love of Christ. In verse 31 to 34, igsoon gipamatud-an ni Apostol Pablo dinhi, no? Ang Dios dili gunong pakyas ay ang gisaad. It is God's promise. Igsoon promise o saad di sa Dios sa atong matag usa. How many years ni gisulat natapos ni sa pagsulat ni Apostol Pablo? But until now, it is the promise of God. Alang nato ni karon, ni atong panahon karon. Why God gives us promises? Kay dili ta nakaangkon og kasiguruhan. Dili ta nakaangkon og lig-on nga basihan. Ang nagsaad nato o kita nga gisaaran, it is a very close connection. Nga ang Dios dunay tumo og tuyo sa atong kinabuhi. Once nga kita mosalig sa gisaad sa Dios, mo hinungdan igsuon nakabaton tag tinuod nga paglamom. But it is possible that we can fail Him. Yes. Ang Dios nga nisaad dili upakyas, but kita ang gisaaran many times na napakyas. No? Suppose some great trial, no? Daghang yung mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili malikayan. Temptation comes, and many times we fail because human nature, then daghang tag mga kanang entertainment sa atong ginabuhi nga atong gina-adapt. So mainungdan maigsoon, many times punta na failure diya sa mga pagsulay o sa mga tentasyon. So unsa may luyo na maigsoon, Paul deals with that problem in this passage, matupad niya, and explains that nothing can separate us from the love of Jesus Christ. Diba, ginumirit niya diya maigsoon. There is a versikulo 38, no? Pila ka mga butang nila nga pwedeng mahitabo sa itong kinabuhi, pero sa last o ending sa iyahang gisulat nga igsoon sa verse 39, no one can separate us from the love of God. Pagkanindot nga verse maigsoon, pagkanindot nga mensahe nga gipadayag sa Dios. God does not shelter us from the difficulties of life because we need them for our spiritual growth. Kabahin na igsoon, no? Kabahin dahil sa atong kinabuhi ini mga pagsulay. Kaya matod pa ni Apostol Pablo, ang atong pagtuo sa Dios di lamang igo na, no? Kundili kauban nato ang mga sufferings. Igsoon, we cannot deny kay ni apatan ng kalibutan. We need to accept that, no? Nga kanang mga sufferings. Nga naman, matod pa niya chapter 5 verse 3 to 5, no? Sa Romans, atong basahon mga igsoon. Roma kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 5. The Bible says, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they helps us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character is strength, our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Pagkanindot igsoon ini nga mensahe karon, indot kay bersikulo nga gihatag sa atong matag usa karon, imong pamalandong igsoon, dili ba ni prueba sa Dios alang nato makita nga naa sa Dios o naa karon sa tinuod nga relasyon sa Dios, doon na pa ba'y makapahimulag ka nato? It is God who promised. This is not our president, no?
Dili ni tao nga dunahan, dili ni tao nga gamhanan, but it is God who promised us that no one can separate us from His love. Muna igsoon ang nindot kay karon nga atong masunati igsoon. We endure trials, but kini nga trials igsoon is not for ours o dili sa atong kagalingon, but it is for the sake of God. No? Kay matod pa niya, samar po nga nakaambita sa pag-antos ni Kristo. Kini mga pagsulay nga natunaan kon karon samar nga nakaambita sa pag-antos ni Kristo. Kanang pulong ambit na igsoon dili full na. Mura bag nakagunit gamay. Dili gyud ang katong mismo nga nakaapil, nakaambit. Matod pa niya, and since we do we think that He will desert us? Sa ato ba? Matod pa din sa atong balikon dito sa verse 38. Okay, 38. And I'm convinced, mingon sa Apostol Pablo, I am convinced that nothing can ever separate us from the love of God. Neither death, bisan pang kamatayon, o kinabuhi man, neither angels nor demons, mga anghel man o mga demonyo, neither our fears, kahadlok man, hining atong panahon karon, o kabalaka, about para ugma, not even the powers of hell can separate us from the love. Kini ba mga igsuon? Mo ba niya makapahimulag ka na tugikan sa gugma sa Dios? And verse 39, no power in the sky or in earth below, bisan pang gahom dito sa kalangitan. Unsa man ang mga gahom nga naas kawanangan? It is the power of darkness. Gahom na siyawa igsuon. Ug kanang sa ubos ilalom sa yuta, mao gihapon. Giklaim na siyawa nga dunay gyapon sa gahom sa ilalom. But usay gingon sa Dios, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. Bisan paluyo na ng tanan igsoon, walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Nakita ba nimo igsoon kung sa kadakong gugma sa Dios sa atong kinabuhi or sa imong kinabuhi karon? Makaproba ka igsoon that God is really love you? Or matubag ba nato pangutana, are we truly love God? Sa panahon nga dunay pagsulay, dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi, ang pinaka-worst igsoon kung mahitabo pananglitan sa kahimtang ni Job, nga ang iyang giasahan, ang iyang kapikas siyang kinabuhi, kauban siyang balay o sa iyang kinabuhi, maabot ang panahon nga dunay pagsulay, hilabihan gayud kakuyaw, unyang moingon nimo sa imong atubangan, tungluha ang Dios o magpakamatay ka. Munang giingon ito sa sawa ni Job sa chapter 2. Nga sa diha nga si Job gitistingan, sa diha nga si Job nakasinati og grabing pagsulay siyang ginabuhi. Nga hangtod ang iyang lawas itaptan og nuka gikan sa limpulong ngadto sa palaba. Apan ang gihuna-huna niya nga mo comfort ug mulig-on kaniya, mo hinuoy moingon o misulti ngadto kaniya nga ipatunglo ang Dios ug magpakamatay siya. Igsoon wala pa ta kasinati niya, but God is always warning us. Usa kini kapag pagmangno, usab-sab kini pag-encourage o pagdasig kanato karon. At this present time, nagsinati ta igsuon og health crisis. Isa may dili mahadlok igsuon kung lawas na may atong una-unaon na number 1 is unsa may atong kasiguruhan nga maayo. Umingon ta daghang kwarta, daghang mangkwartahan nga matay. Mingon ta nga doktor man di na maigo, kadaghang doktor na matay. No? Pag-abot sa COVID, daghang mga matayng doktor. Sila gid ang una. Nga naman kay sila ang direct nga atubang sa mga pasyente nga dunay virus nga corona. Maigsuon mga atong kinabuhi karon daghang tag gibantayan. Kung nahadlok ta ng corona igsuon nga mopatay sa atong lawas, mangutod pa sa gingon ni Kristo, mas kahadlok ka nato nang mopatay sa atong kalag. Nga mo ang virus ana igsuon mao ang sala nga mitapot sa atong kinabuhi. Ug way laing makahimo sa pag-ayo ana kundi ang Dios nga si Ginoong Kristo lang. Sa unsang paagi nga maayo makuha ka o matambalan o matanggal ka ng maong virus sa atong kinabuhi nga mo'y gikadlukan sa tanang tao karon nga mao kanang kamatayon sa kalag nato dito sa impierno. Way laing igsuon imong dawaton si Kristo at imong Dios ug manunubos sa imong kinabuhi. Ang kuna siya karon igsuon. Kung kinsa man kanato nga namati ni nga wala pa makasiguro sa iyang kinabuhi, ini kamatay ining kalibutan na ang pangutana igsuon moadto ka bag langit
ug makasulod ka bas lang. Igsoon pa malandungi kini nga mensahe alang natong tanan, ug alang sa namati ug alang sa naglantaw nining mga mensahe. Dili ni ako ang mensahe, igsoon. Mensahe ni sa Dios alang natong tanan, kanimo, kanako, ug kanatong tanan. So unsa kining 5 ka mangbutang na nakita, igsoon? So atong i-review ang ato ang mensahe. This is a wonderful message that we have today because it is God who speaks to us. Siya nakigsulti kanato karon. We are free from judgment because Christ died for us. Tiyaw man ha. Di na tahinok man sa silot tungod kay si Kristo nagpakamatay. Siya ang nitapos dito sa cross alang sa atong mga sala. That's why we are free from judgment. Sunod, we are free from defeat. Unsa ning kapilihan nga may tabo? We are free from defeat because Christ lives in us by the Holy Spirit as we share His life. Kaya ang balang espiritu nga mo'y nagsilyo karon sa itong kinabuhi to identify us that we are His children. So, mananaog ta tubangan sa Dios. Ikatulo, we are free from discouragement. Unsa pa may angay natong idiskurahe nga naa naman tas poder sa Ginoo. So we are free, gawas na tayo igsoon. Sunod, we are free from fear. Unsa pa may atong kadlukan. Yet mahadlok man ta og kamatayon. Sa pamaagis kamatayon. Pero magisgot og kamatayon sa lawas, yet mamatay man gyud ta nga naman gisulti na sa Biblia, gisulti na sa pulong sa Dios. At ang importante migsun nga atong masayran, hining sulod sa atong lawas nga mao ang tinuod nga tawo, nga mao ang espiritu ug kalag, mo nay gusto sa Dios na ma-secure diha sa atong kinabuhi. Nga naman ingon man ta, we are free from fear because Christ intercedes for us. Kanindot na nga kinabuhi mga igsoon, no, sa atong matagusa. So unsa ang 5 mga igsoon nga ato karong gisgutan, nga 5 ka mga lig-ong rason or the strong reasons to prove that there could be no separations between the believers and the Lord. Una, because God is for us. Ikaduha, tungod kay si Kristo namatay alang nato, Christ died for us. Ikatulo, God has justified us. Number 4, Christ intercedes for us. And last, number 5, Christ loves us. Igsoon os pun ko sa pagingon, ganimatak na kining 5 ka mga butang, muni ang lig-on o sure nga pruwiba ang ipakita sa Dios, ipadayag sa Dios dinha sa iyang mga pulong alang kanato karon nga naay Ginoo sa kinabuhi. Usbon ko pagingon, igsuon, kung wala pa nimo madesisyon ug dili pa sure ang imo karon kinabuhi, nga gipuy-an ba sa balang espiritu, gipuyan ba sa Dios ang imong kinabuhi, igsoon, pruiba ang balaang kasulatan na nihatag og encouragement ug paglig-on sa atong pagtuo dinha sa Ginoo, na bisan ni atong panahon karon we are secure from the love of God. Daghang salamat mga igsoon ug maayong buntag sa tanan diha sa Matagusa, ug mao kini ang pulong sa Dios nato karong giusahan. Manginaot ta, manginaot mi nga sa mga kahunay, magpadayon ta sa pagtuon, padayon ta sa pagmamalandong sa mga pulong, ug ipadayon nato ang pigsulting ito sa Dios. Taas kayong panahon igsoon ang gihatag sa Dios sa ato karon sa pamalandong o kat-on sa daghang mga butang nga gustong ipadayag sa Dios sa atong Matagusa. May buntag sa tanan. Mag-ampol ta. Kanimo Dios kalabing balaan, langit nun nga mahan. Salamat kay Ginoo ning kubuntagon nga nakahimo mi sa paambit sa mga pulong, pinagi sa mga ubos nga langit. Salamat Ginoo sa mga igdulungog. Salamat karon sa mga kinabuhi nga imong gianina mo Dios alang sa imong pulong, ug nag-ampo kami Ginoo nga pinagi sa mga pulong mensahe nga imong gipadangat kanamo karon. Mensahe kini Ginoo nga mohatag og kalig-on, kadasig, kalipay sa mong pagpamuhat samtang niya pa kami ning kalibutan karon nga makasinati sa daghan pang nagkainlaing paagi
o kaguliyang nga mo makita masudong sa palibot apan Ginoo na sa nalipay mi Lord tungod sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo nga nagpa-remind ka namo nagalig-on ka namo o nagadasig ka namo sa pagpadayon Ginoo sa pagpamuhat pagpangalaga diha kanimo o Dios nga langit mo ning taknao Dios wala gid may kaymuan sa pagalingon gawas langit kanimo Lord padayon ka Ginoo nga magaproteksyon kanamo ug sa akong mga kaigsuonan din karon silang dakit og mga panimalay mga bata batan-on mga hamtong ngadto sa mga kaigsuonan nga naa karon sa mga kaluyahon sa panglawas ikaw Lord good ang ayaw magahatag kabaskog silang panglawas magatagbo sa adlaw nga panginahanglan napiktuhan ang daghan kay aron Lord nga mga panginabuhian nga may usa sa mga resources Ginoo sa among panginahanglan sa pagkagabi apan diri karon Ginoong panahon na ikaw nagpakita sa imong kaybulungang mga buhat naggamit kag mga kamot naggamit kag mga kinabuhi Ginoo mga katawhan o Dios nga may padala sa ilahang mga resources aron nga matagbo ang panginahanglan Ginoong Dios imuha kining mga plano imuha kining kontrolado usa Ginoo gipasidunggan ka namo gipasalamatan ka namo tultulig gid mi ikaw na Ginoo sa pag subay sa kamatuoran uban sa pagtupag salig din ang kanimo Lord nga ang tanan Ginoo alang gid sa imong kaymayan amo kining gibalik ang himayog dumog ya sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios sa mga luwas amen o amen. More than a nice melody, more than the sweetest of words. This is the love I have found, and with this love I have found, and I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. Oh, I just want you, Jesus. Oh, I just want you. Never could I comprehend to love you so freely you give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. Oh, I just want you, Jesus. Oh, I just want you. Oh, God. Oh, I just want you, Jesus.